Sino po dito sa inyo ang gustong mag-retire habang kayo ay bata pa? Alam mo ba na pwede kang mag-retire pag ikaw ay umabot na ng 40 years old? Bakit mo pa hihintayin ang 50 o 60 years old bago ka mag-retire? Sa totoo lang, bakit nga ba maraming tao ang hindi nakakapag-retire? The reason why ang ibang tao hindi makapag-retire because number 1, no enough income. Number 2, lack of savings. Number 3, hindi nakapagplano. Number 4, walang retirement fund. Number 5, wala silang cash flow. Kaya kung ikaw ay nangangarap makapag-retire, panoodin mo itong video hanggang sa dulo. Pero bago yon, hi guys! Kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos natin. Paano nga ba mag-retire habang bata pa? May kakilala po ba kayo ng mga taong OFW or kahit nandito sa Pinas nung nagre-retire sila, imbis gumanda ang buhay, sila ay naghirap? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po hindi nga nila alam ang dapat gawin. Kaya po para sa mga taong gusto mag-retire kahit habang bata pa, pero bago yun, explain ko muna kung ano ba yung mga advantage of retiring early. Number 1, time freedom. Alam niyo po, ang pinakamaganda ay yung makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Alam ko po, madami sa ating mga OFW ang makaka-relate dyan. Na mas maganda po para sa kanila yung oras na makasama ang mga mahal nila sa buhay kesa perang malaki na kanilang kinikita. And the reason why some of our OFW friends are out there, it's not because they want to, but because they need to. Agree? So advantage number 2. Syempre po kapag nagkakaroon ka na ng pagkakataon na makapag-retire na mas maaga, magkakaroon ka po ng tinatawag nating opportunity to pursue your real passion and hobbies in life. Ano nga ba ang gusto mo sa buhay? Ito po yung ginagawa mo, hindi dahil kailangan mo ulit, pero dahil gusto mo talaga. Ang sarap talaga di ba? Nagagawa mo na yung gusto mo, nakakapag-travel ka na, nakakain mo na yung gusto mo, yun nga wala ka ng problema pagdating sa pera. Number 3 advantage, nagkakaroon ka na ng financial freedom. Kasi nga stable ka na, nakapag-retire ka na. Ano naman po ang mangyayari kung hindi ka na nakapaghanda para sa retirement mo? Una naman number 1, aasa tayo sa ibang tao. Kaya po para sa mga kaibigan po natin na nagkakaedad, shout out po sa inyo. I hope makapaghanda rin po kayo para pagdating ng araw, hindi po kayo mahirapan or umasa sa ibang tao. Maging po sa atin, sa lahat ng mga mas bata, dapat ngayon pa lang ay naiisip na din natin ito. Kasi nga, ang hirap naman din po talaga kapag umaasa kayo sa inyong mga anak. Dahil minsan yung mga anak nyo po, kahit gustuhin man nila, tumulong at makapagbigay, hindi pa po nila kaya dahil sila ay nagsisimula pa lang. Kaya po iwasan natin yan. Number 2, magkakaroon ka ng financial struggles. Imagine, ang dami mo nang nararamdaman sa katawan. May sakit dito, may sakit dyan. Tapos nag-iisip ka pa paano ka makakakuha ng iyong pangkain sa araw-araw. Pambili ng gamot. At bawal ka magkasakit dahil po napakataas ng presyo magpagamot. Pangatlo po, wala kang choice kapag hindi ka nakapaghanda sa retirement. Wala kang choice kung saan ka titira. Wala kang choice kung anong iyong kakainin. Wala kang choice kung saan ka magpapagamot. Gusto niyo po ba yon? Syempre naman hindi. Kaya naman ituturo ko sa inyo ang mga bagay na natutunan ko sa mga milyonaryo na nakapag-retire ng mas maaga. Isulat niyo po ito para hindi niyo makalimutan. Number 1, they learn to create cash flows. So ano ba ang cash flow? In Tagalog, daluyan ng pera. Ang natutunan ko po sa kanila, hindi lang iisa ang kanilang cash flow or source of income. They have multiple source of income. Anong ibig sabihin ng multiple? Hindi lang iisa ang source of income. Para po mapatunayan ko po sa inyo, name me one billionaire na iisa lang ang source of income. Di ba po wala? From Henry C., Lucio Tan, Gokong Wei, lahat po sila hindi lang iisa ang kanilang income, kundi multiple source ang income nila. Bakit po? Just in case may mangyari sa isang income or business nila, meron po talaga silang fallback. That's number 1 secret ng mga taong nagre-retire na maaga, multiple source of cash flow. Ang second na ginagawa po nila in terms of creating their cash flows
they not only depend on their active cash flow, but they also depend on what we call passive cash flow. So ano ba ang ibig sabihin ng active and passive cash flow? Ang active po kapag tayo ay nagtrabaho, may sweldo. Kapag meron kang benta, meron ka ding kita. Pero sa passive po, kahit hindi ka na magtrabaho, meron ka pa ding income. Kaya po tinatawag siyang passive income. Kaya nga po makikita nyo po sa mga Amerika, napakagaganda po ng kanilang mga social security. Diba kapag mag-retired na, meron na silang $3,000 US, $4,000 that they can receive for the rest of their life. Kahit po hindi na sila magtrabaho, may pumapasok po sa kanila na passive income. Mapapasana all na lang po talaga tayo no? Kaya po yun ang na-realize ko. They are earning or receiving what do we call passive income aside for their multiple sources of income. Kaya tatanungin kita kung gusto mong mag-retire ng early. Number 1, tanong ko sa'yo, meron ka na bang multiple source of income? Yes or no po, patype na lang po sa ating comment section. Number 2, natanong, meron ka na bang passive income? Kahit na ikaw ay may oras na hindi nagkatrabaho, meron pa din pumapasok na income. So kung ang sagot mo sa dalawang yan ay no and no, ang ibig sabihin po niyan ay kailangan mo na itong gawin or gumawa ka na ng paraan para magawa ito upang ikaw ay magkaroon ng opportunity to retire young. Dahil kapag nag-stay ka na lang at di ka gumawa ng way, you will not be able to retire young, tapos baka hindi ka pa tuluyan makapag-retire kahit matanda ka na. Dahil wala ka pang passive income, need mo pa din kumayod para sa buhay. And meron pa pong pangatlo, yung mga nakaka-retire ng early, they are able to transfer. Yes, that's the word, transfer. Transfer their active income into passive income. So what do I mean by this? Like for example, again, pag active income mo, you work equals meron kang pera. Pag wala kang work, wala ka ding income. Pag passive naman, the moment you stop working, you still get paid. So ang goal natin, syempre, dun tayo sa passive income. Kasi nga, pa-retire ka na. So ano po ang ginagawa nila aside sa multiple source of income, aside sa passive income and active income, ang goal nila is this: transfer their active income from passive income. So the earlier you transfer your income from active to passive, the earlier you can retire. As a matter of fact, kung ikaw ay OFW or ikaw ay nagtatrabaho sa Pinas, dapat nag-iisip ka na kung paano mo maililipat or matatransfer ang iyong active income to passive. Aside from multiple sources, aside from having active and passive, how you can transfer slowly right now your income from active to passive. As a matter of fact, ngayon nakikinig ka, nasa age ka ngayon ng 20s, before 30 to 40 na i-transfer mo na dapat ng income mo to passive. Pag nagawa mo yan, ay sure ako, panalo ka na. Pwede ka na mag-retire ng early, pwede ka na maghayahay, or pwede ka na mag-enjoy sa buhay. Agree? Kaya nga yan ang isang matinding sikreto para ikaw ay makapag-retire ng mas maaga. Okay ba? Kung okay, please type na okay sa ating comment section. So I hope madami kang natutunan sa ating video. Sana may apply mo lahat ng ito and hindi mo lang ito panoodin upang ikaw ay magkaroon ng magandang resulta at makapag-retire ng maaga. Please, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo na din yung like and notification bell para palagi kang updated sa mga bagong videos natin. Salamat!